Okay. Eto, mga ka-GPnatics, nung nakaraan ay naglabas po ng pahayag itong si Panfilo Lacson hinggil po sa pagkakadawit nitong si General Torre, mga kababayan, dito kay dating Yusek Bernardo. Na nag-alok daw po ng sanctuary, mga kababayan. Lumalabas ngayon na itong si Torre, ginamit lang ni Lacson. Saan, GP? Anong sinasabi mong ginamit ni Lacson? Paanong ginamit ni Lacson etong si General Torre? Ganito lang, mga kababayan. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ko sinabing ginamit lang ni Lacson. Pero pakinggan muna natin yung pagkakapaliwanag ni Yusek Bernardo, mga kababayan, kung bakit po na pangalanan niya si General Torre at itong si Lacson naman ay masyadong hinipe, mga kababayan, ang media. At pag-usapan itong si General Torre. Ito, pakinggan natin. Naikwento ninyo na noong nagsisikay ng sanctuary, nagulat kayo na biglang sumulpot si General Torre. Kindly explain to us kung ano yung circumstances. Yes po, Mr. Chair. When I was implicated po dito sa flood control, I immediately sought the advice po of the spiritual sector. I mean, lumapit po ako sa kanila, sa simbahan, at humingi po ako ng protection at sanctuary. Ngayon, nung humingi po ako ng sanctuary, after my first testimony po dito, nung nag-testify po ako nung, I think that was September 25, pagkaraan po noon, medyo naka-feel na po ako ng hindi maganda sa pakiramdam ko, ay nagkaroon po ng problema ako sa security or sa family ko. So, isa pong kaibigan ang nagmalasakit sa akin na, kumbaga, lumapit po at dumirekta po sa isang religious, isang respected priest. Pare. Ngayon, nung lumapit po ako sa kanya, at nakipag-usap po, ay nagkaroon po sila ng parang sinasabi tutulungan po ako sa isang safe house wherein I was invited and with my family po, sinama ko po doon sa safe house. Sa isang safe house po, sinama ko po yung 3 anak ko at sinama ko pa nga po yung aking lawyer Kasi gusto ko pong malaman talaga yung pinaka, ilalagay na ako sa safe house. So, during that time po, medyo nagkakaroon po ako ng takot at pati yung pamilya ko. So, pumunta po kami sa lugar na isang tinuro sa aming safe house. And during that time po, nung dumating po ako doon, ay of course, nandun po yung priest na kausap ko. At nung dumating po kami doon, ay namangha po ako, nandun si General Torre. Okay. So, nung nandun po si General Torre, of course, alam ko naman po na during the time, he was already on floating status. But he was still a 4-star general during the time. Kaya lamang wala na po siya sa role ng PNP. So nakita ko nga po may patrol pa doon sa labas Tita ng Josephine. safe house Doon sa malayo po doon, hindi naman po malapit. So sinama ko po yung aking 3 anak at kasama po yung aking abogado at kasama po yung priest. Nag-discuss po kami regarding security issues. Kasi po, yun lang naman po yung purpose ko for to secure my family and myself doon po sa lugar. But nung malaunan po, he told me about the restrictions of yung pong mga bagay na pwedeng gawin sa safe house, mga hindi dapat gawin. So nagkaroon po ako ng, nag-iisip po ako noon. Sabi ko, siyempre, I need to consult with my family kasi 3 anak ko lang po yung kasama ko doon. So nung, nagpaalam po ako because during the time po, I'll be having my check-up. Kailangan ko po magpa-check up sapagkat meron po akong problema sa sinus. So, during that time po, nagpaalam po ako. Na sabi ko, maybe I can go back after 2 days kasi magpapa-check up naman po ako and I will be seeking the help of my own security. Ako na lang po yung gaganap mismo at nangako po ako na babalik po ako after 2 days. But after 2 days po, ay napag-aduan po namin that for the meantime, medyo nabigla din po kasi mga anak ko dahil
Siyempre po, nanibago po sa sitwasyon namin at marami pong events na nangyari. So, hindi na po ako bumalik doon. So, ang ginawa ko po, ay parang naputol na yung aking communication after that time. So, hindi na po ako nagbalik doon. Was he following up? Bakit hindi ka na bumalik? I think meron pong during that time, I've got his number po. Doon sa araw na yon, nung gabi po na yon, at nagte-text po siya, kinukumusta po ako ni General. So sabi ko naman po, okay naman ako. But after that po, I decided to reset my phone. Yeah, ang pagtataka ko lang, hindi ba nag-occur sa'yo under whose authority and in what capacity could General Torre provide security para sa iyo? Medyo nag-isip din po ako noon, while ako naman po buuan tiwala ko because of my spiritual advisor, yung pong yung pari po, nakausap ko. So, ako naman po, nag-iisip din po ako mabuti doon kasi during the time po that we were talking, palabas-labas po siya at may tinatawagan. Yeah, hindi, nasa kanya na. Anyway, alam nyo, kaya lang ako interesado because scatterbat ito Ito, unreliable. Kumbaga sa aming classification, sa military, sa police, F6. F6. Hindi A1, F6, pinakamababa. Na meron daw mga testigo na hinahawakan tungkol sa flood control. I don't know if my colleagues here have also heard about this, sabi natin, chismis. Pero very loud yung chismis na may mga hawak siyang ibang testigo. For what reason or what motive, hindi ko alam. Kaya lang ako nag-interesado when I found out that he also got in touch with you through an intermediary para mag-provide ng security sa'yo. Now that you clarified the matter, hindi naman siya persistent. Hindi naman po, Mr. Chair, kasi after that po, siyempre po, doon po may mga pinararating din ako doon sa aking spiritual advisor, doon po sa tumutulong sa akin. And I think ang pinarating po sa akin, they were praying with, pinapagdasal po nila ako, ganun. So ako naman po, on my part, nung nangyari na po yon, hindi ko po alam yung, Mr. Chair, hindi ko po alam yung ganung purpose, kung mayroong purpose sa akin na But definitely, during the time po, I was in the process of applying for the WPP. Nasa Witness Protection Program application na po ako. And I think, doon naman po, yung akin naman po pagpunta ron, wala pong legality. Halimbawa po, sila po yung magkocontrol sa akin. Hindi ko po, yun, dahil ako naman I was with the DOJ seeking clearance and sa At that DOJ. time kasi you were already under evaluation. Yes po, Mr. And Chair. medyo positive naman yung response ng DOJ sa application mo. Yes po, Mr. So I Chair. was just wondering, bakit kailangan humingi pa ng protection outside of the WPP? Mr. Chair, ang pinaka-purpose... Hindi ka naman pwedeng bigyan ng immunity dun. No. Mr. Chair, ang akin pong paglapit sa simbahan ay for my family security at sa akin po. At saka po purely spiritual advice. Hindi po dun sa talagang, although they offered me a sanctuary na siyang safe house, pero hindi po yun ang lapit ko sa kanila. Okay. So, maliwanag mga kababayan na talagang pinatuloy-tuloy ko, hindi ko kinat yung usapan. So, bakit ko sinasabi dito na ginamit lang ni Lacson si General Torre? It appears to me mga kababayan dahil nalalapit na yung nasabing pagdinig ng Senate Blue Ribbon hearing, kailangan may pampahype, 'di ba? Kailangan merong aabangan yung tao. Kailangan mga kababayan, kumbaga parang sa isang teleserye, kailangan may teaser. 'Di ba? Naaabangan ng tao. 'Yun ang nakita ko dito na ginamit ni Lacson kasi syempre mga kababayan, in the first place, nung una niya tong narinig kay Yusek Bernardo, imposible naman na si Yusek Bernardo ay sinabi niya lang na ako ay inalok ng sanctuary nitong si General Torre. Alam nga naman ganun lang yung pagkakasabi. Syempre mga kababayan, malamang sa malamang dahil investigador, magaling na investigador itong si Panfilo Lacson, hiningi niya yung buong detalye. 'Di ba? Hiningi niya yung buong detalye kung ano talaga yung nangyari. Tama? Mga ka-GP Natics, alam nga naman hindi niya hiningi yun. Pagkakasabi lang niya na I was offered a sanctuary
by General Torre, ganun lang? Hindi, syempre, mga kababayan. So ngayon, ang lumalabas sa akin, talagang pampahype lang. Kaya ito yung nung binalita ito ni Panfilo Lacson. At maliwanag, ang purpose doon, mga kababayan, ay merong isang intermediary, ang tawag doon, isang mediator, di ba? Isang pare, mga kababayan, na nag-uugnay sa kanila. Mukhang yung pari na yon ang kumontak kay General Torre, mga kababayan, para i-secure yung pamilya at itong si Yusek Bernardo. Kasi nga at that time, mga kababayan, alam naman natin na isang mahalagang piyesa itong si Yusek Bernardo para mahagilap at para matuntun at talagang pangalanan yung mga kasangkot din dito sa flood control anomalies na nangyayari. 'Di ba? Yun lang naman, mga kababayan. At tinanong ni Lacson kung persistent ba etong si General Torre, hindi daw, mga kababayan. 'Di ba? Hindi. Kung nagulat man siya na nandoon 'yon, ang sagot dyan ni General Torre nung dininay niya yan, mga kababayan, nung siya ay kinausap ng pare, ang sabi niya, hindi ko alam na si Yusek Bernardo pala yung sinasabihan niya or sinasabi niya na kailangan ko na parang protektahan. Kasi at that time, napakarami nilang mga witness. 'Di ba? Ang daming mga humarap doon sa Senado. Pero hindi ko alam na si Yusek Bernardo pala yung sinasabihan or yung binabanggit niya na kailangan ko sana or kung pwede ko bang protektahan. 'Di ba? Maliwanag, mga ka-GP Natics. Sabi ni Ma'am Ine, tama ka dyan, GP. Ako ang inabahan ko lang ay yung kay General Torre lang talaga. Kita nyo na? Mga kababayan, dahil doon sa yung statement ni Panfilo Lacson right before or a day before the hearing, mga kababayan, ay talagang naglagay sa isipan ng mga tao na dapat abangan yung Senate Blue Ribbon hearing. 'Di ba? Dahil nga dito, syempre lahat tayo, mga kababayan, gusto natin si General Torre. Ayaw natin masira yung pangalan. 'Di ba? Hindi talaga tumitigil si Troll Army. Magnanakaw kayo tapos maalala nyo ang Diyos pag may problema na hindi kayo patatawarin ng Diyos, walang salvation sa gawaing masama, sabi ni Jack Q. Ang Panginoon naman nagpapatawad. As long as kapag ikaw ay humingi ng tawad, kailangan bukal sa puso mo at talagang sinasabi mo na ang katotohanan, hindi yung gusto mo lang maligtas. 'Di ba? Ayun, si Father ang nag-reach out kay General Torre. But di niya sinabi na yon. Hindi naman si General Torre ang nag-insist, Bernardo Ambot. Hindi, sinabi niya. Sinabi dito, niliwanag ni Yusek Bernardo na yung kaya nandun si General Torre dahil doon sa pare. Indirect niya sinabi, Ma'am Alin Arcenas. Kaya lang si Lacson talaga ang nagbigay ng parang dun sa kanyang payag sa press con, medyo malicious. 'Di ba? Nagtataka daw siya bakit lumabas yung pangalan ni General Torre na nag-alok ng sanctuary. Sabi niya nga, mga kababayan, in what authority na siya ay mag-alok ng sanctuary? Hindi na siya PNP noon. 'Di ba? Hindi na siya PNP chief. So, hype. 'Di ba? Nagpa-hype lang 'yon. Hindi, we're talking about General Torre, Troll Army. 'Di ba? Yung pahayag ni Panfilo Lacson noon. Kaya nga, tingnan nyo, ito ang patunay si Ma'am Ine. Dahil sa pahayag ni Ping Lacson na 'yan, 'di ba? Yung iba hindi naman manonood, hindi nila gustong manood kasi nga sobrang haba. Pero dahil nandyan si General Torre, nag-abang sila. Inabangan nila kung ano ba talaga ang tunay na pangyayari dito sa binabanggit ni Panfilo Lacson hinggil kay General Torre na wala naman pala talagang kakwenta-kwenta, mga kababayan.